Praise. 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 Sound praise. Isang mapagpalang umaga sa oras na ito Amen. sa ating Diyos. Hello! Hi. Hi! Hello. Merry Christmas po! Merry Christmas. Alam niyo po, hindi lang yung bilang natin sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Huwag po natin tingnan yung bilang natin. Kasi ang sinasamba natin ay ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, tayo po ay tumayo upang purihin natin ang ating Diyos na buhay. Sambahin natin, taas natin ang natin hirap, pangalan. Salita natin ang ating Panginoon. Worship Worship Hallelujah. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing his songs as I often do. Every song myself, and you know too. So I join hands, praise you again and again. 'Cause all that I ask is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, I've got one place mine. I got just one roof, with my arms stretched wide. Now I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah,
Magtatapos na naman ang taon na Panginoon. 2025, Panginoon. Lord, napakabuhay ng Diyos. Bagamat dumadaan mo kami sa pagsubok, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sinamahan mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtigil at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Lord, tatahakan mo na kami, Panginoon, panibagong taon, Panginoon. Kung gaano mo kami pinagpala itong taon ito, mas lalo mo kami pagpapalain itong tatahakin namin ng taon, Panginoon. Lord, salamat sa buhay at sa kalakasan ng Diyos. Lord, ito yung araw mo, Lord. Humibong ka, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, o ang pagpunta. Ilimay mo po sa kanila ang araw na ito ay napakahalaga sa iyo, Panginoon. Lord, kumilos ka sa mga anak mo. Ipaalala mo po sa kanila. Ang araw na ito ay napakahalaga, Panginoon. Na dapat lang ikaw ang purihin, sabahin, Panginoon. Itaas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Lord, kumilos ka sa iyong mga anak. Kumilos ka sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, pinapasakamay ko po sa iyo, Panginoon, ang aming gawain na kami ang magtatagumpay sa gawain na ito, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, magtatagumpay mo kami dahil kasama ka lalo sa oras nito, O Diyos. Lord, kung meron kang Panginoon na mga anak mo na nagpapilihan, Panginoon. Lord, i-comfort mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa gagawin mo sa araw ito. Talangin, Panginoon, sa aming mahal na pastor, na kanyang ibabahagi ang iyong mga salita sa oras nito, Panginoon. Lord, bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge. Bigyan mo din po siya ng kalakasan, O Lord. Lalo po siya sa mga masakit at karamdaman, Panginoon. Sa buong kanyang pamilya, O Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gagawin po sa amin. Maraming salamat po. Ito ay sa aming dalangin sa mata niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako pa rin. Tayo ay manatili na tayo. Sambahin natin ang ating Diyos. Patuloy natin sambahin at purihin. Itaas ang kanyang dakilang pangalan. So, tinatawagan ko na po ang ating napakagwapong Piolo Pascual, napakagwapong pastor at brother Maggie. Amen. Masantos si Pagbasalan si Katayan kami. At nawarin ang anak ko yun sa aming pagkakas. Thank you, Maria Rivera. Anyway, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay, tira, maniraraya. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Jesus! You know what, my brothers and sisters in Christ, every time na tatayo ko dito, we just give the highest praises, the highest glory to the King. Hindi lang King eh, King of Kings. Amen. Amen. Actually, we are very elated. We are so blessed. Kasi ino na natin ang ating Panginoon. You know what, my brothers and sisters in Christ, masyado kayong seryoso. Can you greet yung katabi nyo, Merry Christmas. Ibig sabihin, kapag nakasimangot yung mga katabi nyo, hindi ba Merry yung Christmas? Mga kapatid, you know what? Nag-struggle ako actually this past few weeks. Sabi ko, we are celebrating Christmas. Sabi ko, hindi naman yun yung totoo
lang ba si Jesus Christ? Sabi ko, sa sarili ko, personal. But then, you know what? The Holy Spirit rebuked me. Kasi sabi niya sa akin, ayun lang, parang hindi ako nag-decorate and everything. As in, wala. Sabi ko, but then, the Holy Spirit sabi niya sa akin, sino ba yung sineselebrate niyo? It's me, Jesus Christ. So, it's a reminder to each and every one of us. Hindi lang Christmas, every Sunday, we have to. Okay? Ito lang yung hinihingi ng Panginoon. He gives us strength. You know, yung iba nakaratay na dyan, yung iba wala ng chance. But we have this opportunity to give back the highest praise, the highest adoration, the highest blessing to Jesus. And yung iba, ay sakit. But then, paano natin matatawag ang Panginoon our healer kung hindi tayo nagkakasakit? But then, Jesus is saying, you are healed right now. In Jesus' name, we rebuke all kinds of sickness. We rebuke all these things and kinds of the enemy in this place. Hallelujah! We give you glory, Jesus! All praises, all glory to you. Yes, Lord! Hallelujah! Let's give praise to you. Let's roll words without to say. Lord, you take my breath away. You still my soul's rise up. You are holy. Because I live upon yonder circumstances fade away. And now the glory still smile. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. We'll sing evermore. I will say,
Yes, Lord. All our strength is for you, Father. Lord, you really love us seeing praising you. You really love us seeing worshiping you. And you really love us when we give our heart to you. This time, my brothers and sisters in Christ, you know how faithful our God is. You know how loving our God is. Kung iisipin man natin, even our lowest part of our life, yung iniisip mo walang pag-asa. But then to think, never ka niyang pinabayaan. Never ka niyang iniwanan. That's why God is so loving. And now, what He wanted us to do is to love Him more, to praise Him more. This song is not only a song, but a prayer, a heart to heart, to God. Because He has been so good, He has been so faithful. Nung walang-wala tayo. Hallelujah. Thirsty
been so good and faithful. Love you, I love you, I love you. Love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow, holy after. I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, I love you, I love you, I love you, I love you. Yes, Jesus. Than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I have, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. Church, worship God. You are my word. You are my
Amen. So, ito na po yung perfect time. Masasabi kong perfect time. Ito na po yung parating ng pagbibigay sa ating Panginoon. Kaya, magbigay po tayo yung bigay po natin yung para sa Lord. Dahil ang Diyos sa yung nagpo-provide na lahat ng ating Panginoon. Kaya nararapat naman po ibalik natin sa Kanya. Mambayad tayo utang tayo. Every blessing you pour out, turn back to grace. And when the time is closes in, Lord, still I will stand. Every blessing you pour out, turn back to grace. And when the time is closes in, Lord, still I will stand. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Tayo po naman sa ating Diyos. Lord, maraming salamat po Panginoon sa Panginoon. Salamat po Panginoon sa buhay. Salamat po Panginoon sa pagpapala. Salamat din po Panginoon sa mga pagsubok, Diyos. Lord, narito po Panginoon ang handog na iyong anak. Ito po yung iyong pagpalain, Diyos. Gamitin mo po ito, Panginoon, sa ikalawang naging iglesia, Diyos. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nagtrabaho, mga anak mo po, Panginoon, na nagtuturo, Diyos. Pagpalain mo po ng Panginoon ang mga halaman ng inyong mga anak, Diyos. Ang ganda ng hayupang, Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon. Tunay na ikaw ang aming Diyos na wala kang katulad Panginoon. Salamat po. Ito ang sa ating dalangin sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay tumayo po tayo lahat. Welcome po sa ating may napansin ako ng bagong bisita natin. Welcome po sa iyo kapatid. Welcome na welcome tayo dito sa tahanan ng ating Panginoon Diyos. Tumayo po tayo lahat. At
natin kung ano yung luluto natin. At pinagpapaguran. Sino po ang nagluluto sa atin na kasama ng Diyos? Bago nagluluto. Amen, di ba? Amen sa mga nanay. Kasi may iba-iba tayo. Ngayon po, kagaya ng pagluluto, kagaya ng pastor, siya yung hinahanda niya napakainan, napakasarap, na dapat ating nanglamin ang salita ng ating Diyos. Kasi si pastor, alam ko yan, bago niya piniprepare niya, humihingi muna ng isda, kay Lord. Kaya dapat naman po na pakinggan natin, itabi natin sa ating gusto at isipan. Kapag sa gano'n, may pabuhay natin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya, hindi na po ako paligoy-ligoy. Tinatawagan ko na po ang ating Richard Gomez, ang ating mahal, ang mga pastor. Masanto siya kapasan at sikay namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon ay ating ipagdiriwang ang Pasko. Kaya Christmas party natin ngayon. Dahil ipagdiriwang natin ay ang mensahe ngayon ay patungkol po sa Pasko. Na matatagpuan po natin sa aklat po ng unang buwan, Kabanatang 4, talatang 9 hanggang 11. Kaya umupo na po tayo sa komportabling upuan at makinig na po tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Sabi po rito mga kapatid sa wikang Tagalog na ang bersyon ay Magandang Balita Biblia, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko po na tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa buhay na naman na muling idinugtong ninyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na muling ibinigay ninyo. At maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar na ito. At salamat sa iyong mga salita na amin pong nabasa at amin pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin na patuloy po kayong kumilos at manguna. Tulungan niyo, Panginoon, ang iyong alipin. Kayo po ang mangusap para sa Kanya. At Lord, nawa maunawaan namin ang tunay na mensahe ng Pasko sa buhay namin. Pagpalain mo po ang bawat isa at sa aming pong pag-uwi sa aming mga kabahayan, dala-dala na po namin, Panginoon, ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, ang Pasko po, ibalik mo sa naka-underline na, ang mensahe ng Pasko, yun yung tema natin, ang mensahe ng Pasko.
Mga kapatid, ang mensahe ng Pasko ay dahil inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang isugo niya sa mundo ang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At dito sa verse 10, sabi, ito ang pag-ibig. Kaya ang mensahe ng Pasko, mga kapatid, ay nakasentro po sa pag-ibig. Sabi niya, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Kaya may Pasko, mga kapatid, dahil nanaog dito sa mundo ang kaisa-isang anak ng Diyos para tubusin ang sanlibutan. Kasama tayo doon. Kaya ang nakakalungkot, ipinagdiriwang natin ang Pasko taon-taon, lalo na sa Pilipinas kasi ang Pilipinas ay Christian country daw, Kristiyanong bansa. Pero sa totoo lang, maraming nakakamiss nito. Maraming hindi naintindihan kasi sa iba ang Pasko ay regalo. Sa iba ang Pasko ay handa. Sa iba ang Pasko ay maraming ilaw. Pero mga kapatid, ngayong umaga ay atin pong makikita kung ano ba talaga ang mensahe ng Pasko. Mga kapatid, ano ang Pasko sa inyo? Sa mga bata, ay ang Pasko sa kanila, ito na yung nakasanayan at parang ito yung parang traditional, ito yung naituturo na sa kanila na dapat ibahin natin. Dapat ang mga batang Kristiyano ay maintindihan. Kasi sa mga bata, ang Pasko ay puro regalo. Pero hindi sa material na bagay ang totoong mensahe ng Pasko. Sa mga bata, actually, ang Pasko sa kanila ay si Santa Claus. Pero mga kapatid, ngayon po ay makikita natin kung ano ang mensahe ng Pasko. Ang mensahe ng Pasko ay, ang una, pagmamahalan. Pagmamahalan. Aruan at Pangasinan. Mga kapatid, nawa ang Paskong ito ay maipadama natin at maipalasap sa ating kapwa yung totoong pagmamahalan. Sa unang Juan, Kabanatang 4, talatang 20 hanggang 25, ay 21, sabi rito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kaya nga mga kapatid, matatapos na ang taong 2025. Pangatlong linggo na. At sa susunod ay last Sunday na. Ilang araw na lang, 2026 na. Nawa mga kapatid ay maipadama natin ito sa ating kapatid, sa ating kapwa. Kasi tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano ay dapat makita sa atin yung totoong pagmamahalan. Alam niyo ba na ang totoong pagmamahal ay yung ibibigay mo talaga sa Kanya. Yung pagmamahal mo, hindi yung naghihintay ng kapalit. Ang Panginoon, minahal niya tayo ng walang kapalit. Kahit sino pa tayo. Pangalawa, mga kapatid, na mensahe ng Pasko, pagpapatawaran. Pagpapatawaran. Sa mga taga-Efeso, Kabanatang 4, talatang 31 hanggang 32, sabi rito mga kapatid,
alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Napakaganda yung sinabi rito mga kapatid. Sabi niya, yung last, yung naka-underline dyan, sabi niya, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Napatawad po tayo dahil sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sino tayo para hindi magpatawad? Sino tayo para hindi magpatawad? Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid, matatapos, babalik ko ulit, patapos na ang taon. Sana wala tayong kagalit. Sana walang sama ng loob dito. Sana makawala na tayo sa galit o sama ng loob, kundi umiral yung pagpapatawad. Alam nyo ba na sa Biblia, mayroon pong pangyayari na may isang tao na may utang sa kanya. May utang sa kanya yung isang tao. Pero itong taong ito na may pautang, mayroon din siyang utang. Noong sisingilin na siya ng nakautang sa kanya ng malaking halaga, sabi nung taong nakautang ng malaking halaga ay, patawarin mo ako, hayaan mo't babayaran din kita. Pero dahil nakiusap, pinatawad siya. Pero itong tao na ang laki ng utang, sabi sa Biblia, milyon eh. Nung nakita niya yung nakautang sa kanya, binugbog niya. Siningil niya, nung walang may bayad, binugbog niya. Hinagupit niya. Nung nalaman nung hari na yun ang ginawa niya sa nakautang sa kanya, pinatawag siya. At yung ginawa niya, yun ang ginawa sa kanya. Kaya kung minsan marunong tayong humingi ng tawad. Actually, lahat naman tayo nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala. Hindi po tayo perpekto. Kasi nandito tayo sa mundong hindi perpekto. Kaya nga kailangan natin si Jesus Christ. Kasi naging righteous tayo dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin. Hindi dahil mabait tayo. Kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin, para mapatawad ang ating kasalanan. Pero kung minsan tayo na marunong humingi ng tawad sa Diyos, kung minsan hindi po tayo marunong magpatawad. Kaya nga mga kapatid, ang mensahe ng Pasko ay pagpapatawaran. Pagpapatawaran. Sa lahat ng miyembro ng Balangay Foursquare Gospel Church, sa lahat ng kakilala ko, kung nagkamali po ako o may mga nagawa po akong hindi maganda o nasaktan ko kayo, ngayon pa lang, humihingi na po ako ng tawad sa inyong lahat. Pagpapatawaran. Pangatlo, pagkakasundo. Pagkakasundo. Sa ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 5, talatang 18, sabi diyan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sa Mateo Kabanatang 5, talatang 23 hanggang 24, sabi rito, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog para handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos.
makipagkasundo. Kaya nga, ang mensahe ng Pasko, mga kapatid, ay pagkakasundo. Mga kapatid, kung minsan may mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, pero huwag nating hayaan na matapos ang taon na hindi po tayo nagkakasundo. O sa ibang tao, pakikipagkasundo. Useless na i-celebrate natin ang Pasko, ang Christmas, kung hindi natin magagawa ang mga ito. Pang-apat, pagkakaisa. Pagkakaisa. Ang mensahe ng Pasko ay pagkakaisa. Sa mga unang taga-Korinto, Kabanatang 1, Talatang 10, sabi rito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Napakahalaga po, mga kapatid, ng pagkakaisa. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, nawa, mga kapatid, ay magkaisa po tayo. At salamat dahil ang Balangay Church, wala namang problema diyan. Pag may problema ang church, pag may mga ginagawa tayo sa church, grabe yung pagkakaisa natin. Pag may problema ang kapatid, nandun yung pagkakaisa. At napakaganda ito, mga kapatid. Ipagpatuloy natin. Panglima, pagtutulungan. Pagtutulungan. Sabi rito, mga kapatid, sa mga Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 16, sabi po diyan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pagtulong sa kapwa. Mga kapatid, praise God kasi ang Balangay Church ay isa na church na matulungin. Pagdating sa mga emergency, pagdating sa mga pangangailangan, maging yung mga kapatiran natin sa ibang mga lugar, ibang mga bansa, isa ang Balangay Church na nakakatulong. Lalo na pag may mga calamity. At salamat sa Diyos kasi lagi po kayong nandiyan para tulungan. May mga pagkakataon, lalo na nung pandemic, grabe yung nangyari. Pero ang Balangay Church, nangunguna. Salamat sa buhay ninyo, mga kapatid. Ang dami na nating pinagdaanan. Sa totoo lang, marami. Hindi naman mayayaman lahat eh. Pero mayroong mga tao dito talaga na kahit walang-wala, pero gustong-gusto pa rin nilang tumulong. Pagtutulungan. Yun po ang mensahe ng Pasko. Panglima, pagtutulungan. Alam niyo ba, mga kapatid, na walang mabigat kung nagtutulungan. Walang mabigat kung nagtutulungan. Pang-anim, pagbibigayan. Ang mensahe ng Pasko ay pagbibigayan. Sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, Talatang 13, sabi rito, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Pagbibigayan. Mantutulungan tayo. Alam niyo, mga kapatid, itong pagbibigayan, ito yung panahon na pag may nangailangan, ay talagang bukas palad ka. Bukas palad ka para ibigay kung ano man yung pwede mong maitutulong. Ito yung pagbibigayan. Kasi hindi natin masabi ang buhay. Hindi natin masabi, baka balang araw mangangailangan din tayo. Kaya napakahalaga po yung pagbibigayan. Kasi ang mundo, sabi nila, ay bilog. At ang gulong ay bilog.
mayroong, ano ba yung kanta na gulong ng palad? Minsan ay nasa ibabaw, sabi niya, minsan nasa ilalim. Kaya, mga kapatid, kailangan tayong magbigayan. Pangpito, dito na po tayo magtatapos. Pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo. Medyo may kahirapan po ito. Pero alam nyo, ang Panginoon mismo ang nagpakita. Siya po ang modelo natin. Sabi rito sa Pilipos, mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 8, sabi rito, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo. Kagabi, practice nila Marjade, sina Madyosa, si Madam Mia. Nung hindi pa sila nagpa-practice, fellowship kami, kwentuhan. At ang dami naming napagkwentuhan. At isa na topic namin ay yung pagpapakumbaba. Pagsasakripisyo. Kasi ang taong mapagmalaki, mapagmataas, ay ibinababa ng Panginoon. Isa yun na napag-usapan namin. At marami kaming napag-usapan na ganun ang nangyari. Actually, biblical. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon, bagamat meron siyang posisyon na dapat panghawakan kung sino siya, pero nung siya po ay nanaog dito sa mundo, alam niyo ba yung word na hinubad? Sabi rito ay likas yung na siya ay Diyos. Likas. Sabi niya sa verse 6, kahit siya likas at tunay na Diyos. Pero sabi niya, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Maraming pinagdaanan ang Panginoon. Nung nandito sa mundo, nung nandito sa lupa, ang dami niyang pinagdaanan. Alam niyo ba na inalipusta siya? Binato siya? Pinagbabato ang Panginoon. Inalipusta. Pinaglaruan. Hinampas. Pinaratangan. Lahat ng hirap at pasakit, nakamtan niya, dinanas niya sa mga tao, pero nagsakripisyo po siya. Alam niyo kung bakit siya nagsakripisyo? Kung bakit tiniis niya lahat? Dahil sa inyo. Dahil sa ating lahat. Kasi kailangang maganap. Kailangang mangyari na maipako siya sa krus para tubusin ang buong sanlibutan. Sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, nung tayo sumampalataya, nakinabang tayo sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito po yung mensahe ng Pasko. Ito. Ang mensahe ng Pasko ay, una,
Huwag nating kalilimutan yan. Pagmamahalan. Pangalawa, pagpapatawaran. Pangatlo, pagkakasundo. Pang-apat, pagkakaisa. Panglima, pagtutulungan. Pang-anim, pagbibigayan. At pangpito, pagsasakripisyo. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Nawa mga kapatid, itong mensahe ng Pasko ngayon ay atin pong maisapamuhay. Nawa manatili sa ating puso at atin pong maisapamuhay itong aral na ito, itong mensaheng ito ng Pasko. Para maging kapakipakinabang ang Paskong ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at habang umaawit yung ating mga musician sa isang awitin ng pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid, tayo po ay magbubulay-bulay. Kung sa tingin ninyo, isang pitong mensahe ng Pasko ngayong umaga, kung sa tingin nyo ay may mga bagay na hindi pa natin nagagawa, humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Nakaya ng ating Panginoon, nagawa ng ating Panginoon. Kung tayo sasampalataya sa Kanya, magagawa din natin at magkakayanan din natin na may sa pamuhay itong mensahe ng Pasko. Hallelujah. Hallelujah. For your mercy manifest Hallelujah. all my days. I've been having your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of your voice, you have kept me to the fire in the darkest night. You are close like no wire. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I believe in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath where I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath where I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
been faithful. In all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, no heart will sing of the goodness of God. No heart will sing of the goodness of God. No heart will sing of the goodness of God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa mensahe ng Pasko. Lord, maraming salamat dahil kayo po ang nagbigay ng halimbawa. Ikaw ang unang nagmahal, Panginoon, at hindi kami. Minahal mo kami ng walang pasubali. Minahal mo kami ng walang kapalit. Minahal mo kami kahit sino pa kami. Hindi mo tinignan yung nagawa namin. Hindi mo tinignan yung kasalanan namin. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pagmamahal na iginawat mo po sa amin. Lord, tulungan mo rin po kami at turuan kami na magawa din namin mahalin yung aming kapwa, yung aming kapatid. Maski hindi kaibig-ibig, turuan mo kami na mahalin namin. Turuan mo kami, Panginoon, na maging mapagpatawad. Dahil kami, Panginoon, kahit gaano kalaki ang aming kasalanan, pinatawad mo po kami. Doon kami po ay taos pusong humingi ng tawad sa iyo. Lord, turuan mo kami na maging matulungin sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo na sa church na ito na maging magkaisa, Panginoon. Maski sa kanilang pamilya, tulungan mo sila na magkaroon sila ng pagkakaisa. Lord, salamat sa iyong sakripisyo. At turuan mo kami, Panginoon, na maging mapagsakripisyo, Panginoon. Na hindi ang aming sarili ang lagi namin tinitignan, kundi ang kapakanan din ng iba. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa mensahe ng Pasko. Maraming salamat. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang lahat ng pamilya na naririto. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming sambahayan. Matatapos na naman ang taong 2025. Lord, bless your people. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Marami kami dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo. Hindi ka nagkulang sa amin sa taong ito. Dumanas man kami ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema, pero naranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong pagyakap sa amin. Salamat. At Lord, idinadalangin namin yung panibagong taon na darating 2026. Kung paano mo kami iningatan, pinagpala
ginabayan, sinamahan, ganon din ang gagawin mo sa amin sa taong 2026. Lord, salamat po sa inyo. Maraming salamat. Pagpalain mo ang lahat ng mga magulang, ang mga ama na naririto, ang mga inang naririto, mga kabataan at mga bata. Pagpalain mo, Panginoon. Salamat po at tulungan mo po kami na makapamuhay ayon sa naisin mo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. God bless you. Maraming salamat po, Pastor, sa mensahe ng ating Panginoon. So ngayon po, second part po ng ating gawain. Para dire-diretso na po yung ating program. So bago po yung ating games, prizes, at lunch po natin. So tayo pong lahat ay tumayo muli at mag-alay ng isang awitin para sa ating Panginoon. So, sa oras po ito, let's sing the Christmas carol po. And pakikinig po muli natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas! Napakasulit sa inyo. Yan! Isa pa, Merry Christmas everyone! Merry Christmas! Yan! Alright. Thank you.